Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, bago ako bumati ay gusto ko munang bigyan ng pansin si Rolito Milan, si user, si Tobias Gamil. Okay, shoutout sa iyo Rolito Milan, user at Tobias Gamil. Kasi nag-upload ako doon ang huli kong yung in-upload ko na bawal ba o masama ba sa baril yung laging kinakasat, kinakalabit. Okay, so maraming nag-react doon. Ang tanong nila ay paano daw naman yung Glock, sabi ni Tobias Gamil at ni Rolito, ni user. At marami pang iba rin na nagtatanong at may nagtanong paano yung mga may striker. Tama nga naman, anong gagawin doon? Paano mo malalagyan ng kalang yun? Wala namang hammer yun. So gagawa tayo ng videos niyan. Okay, bago ko bigyan ng katugunan yung mga request na yan kung paano tayo magda-dry fire sa mga striker. Okay, binabati ko muna kayo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Ingat po tayo, ingatan ng kalusugan. Dalangin ko tayo ay nasa mabuting kalagayan, bawal tayo magkasakit sapagkat walang mag-aalaga sa atin. Okay, at disclaimer doon sa mga baser natin kasi may nambas. Sabi wala daw naman problema yon kasi sa akin daw naman hindi ko na babasahin. Ayoko na magpahiya ng tao. Wala naman problema yon dahil sa iyo naman nakatutok yung baril. Okay, at may nagsabi din na nakadesign daw yung baril sa ganun. Tama naman, nakadesign yung baril sa ganun. So, ang akin lamang ay, ang pinupuntos ko doon ay yung pag-iingat sa gamit. At hindi naman sinasabi ko yun para kayo ay compulsory na ito ang gawin ninyo. Actually, hindi ako nagsasabi ng bawal. Suggestion lamang yung akin para maingatan yung inyong mga baril. Sinabi pa, wag mo na ring iputok para hindi magasgas yung baril. Kasi daw yung baril nakadesign daw talaga sa ganun. Tama naman, nakadesign talaga sa ganun yun. Pero mas maganda pa rin yung iniingatan po natin ng ating mga gamit. Kamukha nung sinabi ko sa video. Okay. At meron ding nagsuggest dito na tama naman yung sabi niya. Ang sabi niya, gamit ka ng cigarette lighter. May nagsabi din, cigarette filter. Okay, ginagawa ko rin yun, cigarette filter. Ang hindi ko pa nasubukan ay rubber strip o yung may nagsabi din na o-ring. Kasi, kaya ginagamit ko yung tissue at yung upos ng sigarilyo kasi hindi yun tumatalsik, hindi nalalaglag. Okay. Ang hindi ko lang nagustuhan sa sinabi niya ay sa revolver. Sa revolver gumamit ka ng snap cap. Okay, pag gumamit ka ng snap cap sa revolver, di kung 6 shooter 'yon, 6 din ang gagamitin mo. Or else kung isa mong itatapat uli. Kung isang snap cap mo lang. So wala namang problema doon. At ang snap cap protection niya sa firing pin para kasi pag ang firing pin dapat yan ay may stopper na tinatamaan. Kasi yan, umi-extend yan pag walang tinatamaan. Subukan ninyo na sundutin ninyo yung firing pin ninyo. At i-free ninyo yung kanyang yung firing pin block. At humahaba, lalo yung sa 45, humahaba yan ng ganyan. So anong napupwersa doon? Yung firing pin spring, return spring ng firing pin. So na pagka hindi ninyo ginamitan ng snap cap, kumbaga yung spring ay nasusukod. Lumalapat na gano'n. So masisira ang firing pin spring. So kung may nakakalang kung nilagyan naman ninyo yan ng rubber, kasi ang rubber hindi ako gumagamit, medyo matigas ang rubber Pero pwede rin naman yung rubber. Kaya ginagamit ko yung tissue. Kasi yung firing pin mo
yung firing pin mo ay lulubog sa tissue. Magkakamero ng ano yan. Subukan natin na. Magkakamero niya ng sa ano yan. At na sinabi rin niya na ano daw sa revolver daw hindi daw parang hindi kailangan snap cap lang. So pwede rin po sa revolver. Pwede rin sa revolver yan, oh. Pwede rin yan sa revolver. Walang problema yan, basta may hammer. Ang hindi nga lang po pwede ay yung striker. May mga striker din kasi yung revolver eh. So kaya kung ginagamit itong tissue, makikita ninyo doon pag ginagamit ninyo, may ano na yan, yung kumbaga yung firing pin yan, nakaano na doon, nakahulma na. So hindi talaga tatamaan. So kahit walang snap cap, kung ginamitan na ninyo ng upos ng sigarilyo o ano, ang hindi ko lang sigurado yung rubber kasi yung rubber parang matigas din yan eh. Umaano din yan eh. Ang kagandahan nga ng upos ng sigarilyo eh yung ano, hindi magbabounce. Kung baga nagbabounce din yan, yung rubber. O yung o-ring naman, pwede yung o-ring kasi yung o-ring naman eh parang donut eh. Ano yung gitna? Yung gitna butas. Pwede rin yung o-ring. Basta, mas maganda nga yung o-ring kasi butas yung gitna. Kumbaga may space yung ano. So kung gagamit kayo ng rubber, ang suggestion ko, butasin niyo yung tapat ng firing pin. Mas okay. Ayun, walang problema. Basta yung anything na, ang importante dyan, hindi magtatama yung ano eh. So kung meron na kayong gumagamit ng protection na ganito, kahit wala nang snap cap. So hindi ko naman sinasabing masama yung snap cap. Okay naman yung snap cap. Pwedeng ang sinasabi ko, pwedeng wala na. Kung gamitan din ninyo ng snap cap, walang problema. Okay? So, ang isa pa, may sinabi rin siya na sa 22 daw, ay hindi po pwede kasi tatama daw, kasi nga yung 22 ay hindi nakasinter sa rimper kasi yun. Tumatama ngayon do sa gilid ng chamber. Pero kung paano pa, kung ginamitan naman ninyo nito, hindi na rin po pwede rin. Pwede rin kayo sa 22. Ang hindi lang pwede yung mga rifle na bolt action kasi yung mga walang hammer, yun lang ang pwede. Pwede rin po sa 22 kasi nga magiging free na yung inyong firing pin. Hindi na papangsyon yung firing pin niyo pag may ganito na eh. Unang-una, kawang na yan, hindi naabot yan kasi nga tumatama na yung bandang baba. Kasi hanggang baba yung ano mo niyan eh. Hindi naabot yan. So, pwede sa pwede rin kahit sa 22. Walang problema. Basta't gumamit kayo nito. Okay? At yung mga nagbasa akin, ay good luck sa inyo. Ay, hindi po ako nakikipagmagalingan. Hindi po ito kompetisyon. Hindi po ito, yung iba kasi pag nakita nila Pilipino, mayabang itong Pilipino nito. Hindi pa ako nagyayabang. Kung bago pa kayo sa YouTube channel ko, panoorin muna ninyo ibang ko. Hindi po ito pagyayabang. At ang baril po ay hindi po pinagyayabang. Okay? Kung professional kayong humahawak ng baril, hindi po ang baril pinagyayabang. Ang akala kasi ng iba, kung Pilipino at nag-vlog ng baril, nagyayabang. Hindi po, wag po kayong ganon. Nagmamagandang loob lang tayo at sumasagot lang tayo sa mga katanungan. Ngayon, kung hindi naman ninyo gusto yung aking sagot, wala namang problema. At ako naman, kaya ako tinutuloy itong aking pagbablog, marami naman ang nakakagusto at maraming pumupuri, maraming nagpapasalamat. Okay? So, punta na tayo sa ating topic na Glock. Sa Glock, yun, sinasuggest ko, gumamit kayo ng snap cap. Dahil nga ang snap cap ay stopper yan. Stopper ng bala. Kasi nga, hindi natin po pwedeng lagyan ng kalang yung striker. Okay, so gagamit na tayo ng snap cap.
So, sasabihin naman ninyo, pag gumamit ka ng snap cap, ang dami yun. Kada kasama mo, tatalsik yun eh. Kada kasama mo, tatalsik yun. Oo nga naman, ganito ang gawin ninyo. Ito yung suggestion ko lang ha. Baka may mambas na naman sa akin eh. Ako'y tao rin na sasaktan. Okay, ganito ang gawin ninyo ha. So, lalagyan, kunyari ito, snap cap ito. Wala itong wala itong primer ha. Kasi ginagawa ko, na walang snap cap ko, naglalagay na lang ako ng rubber dito. Rubber yan, rubber. Yung medyo matigas-tigas na rubber. Pwede rin yun. Pero mas maganda talaga yung snap cap kasi may spring yun eh. Nakadesign talaga yun. Okay, kung wala, edi magtanggal kayo ng primer, maglagay kayo ng rubber, pwede rin yun. Pero mas maganda, kasi yung rubber, nabubutas din sa katagalan yun. Mas maganda talaga yung snap cap kasi yung spring nun, tama-tama yun na makontrol yung kanyang firing pin. So, maglagay kayo, no? Yan. Huwag na kayo maglagay ng magazine, ha? Okay, dantahanin din ninyo. Wag ninyong wag ninyong ibagsak. Kasi, yun ang turo ko eh. So, kinalabit na. Yan, kinalabit na, So, anong gagawin ninyo? Gaganunin lang ninyo, Yun, ganun lang. Pakakagatid lang ninyo, ayun. Dry fire na kayo uli. Ganun lang. Napakasimple, gaganunin lang ninyo. Yan, Huwag ninyong hilayan na ganun kasi susobra. Ganyan lang, Okay, Okay, Yan. Alam niyo itong Glock na ito. Ang tagal na nito. Siguro ang mga pinutok na nito nasa 30,000 na. Yan, Yan, kaganyanin lang ninyo. Bitaw. Okay, napakadali, Pero may, yung snap cap ninyo, andun pa yan, Andun pa yung snap cap ninyo. Hindi tumatalsik. Kasi pag sinubrahan ninyo yan, tutusukin ng yan, ejector. So, tatalsik. Ganun lang gagawin ninyo. Okay? Basta yung mga striker na may na mga kamukha ng Arsenal, yan. Isang may striker din yan. Ganyan lang gagawin ninyo. Ganyan lang, madali lang. Pag makikita naman nyo sa trigger, hindi nag-reset eh. Ulitin ninyo. Yun. Pag umabante yung trigger, reset na yan. O di kaya, kahit hawak ninyo yan, mararamdaman ninyo sa trigger eh. Ayan Siyempre tutulungan ninyo ng tulak kasi nga walang pwersa yung recoil spring, walang pwersa kaya tutulungan na lang ninyo ng tulak yan. Okay, maliwanag. Sa mga baser ko yan ay suggestion lamang para sa mga may gusto mag dry fire. Okay, wala po tayong pagalingan dito sa aking YouTube channel. Disclaimer po. Sumasagot lamang tayo sa mga tanong at binibigyan natin ng kasagutan yung lahat ng mga nagtatanong sa atin sa abot ng ating malit na kaalaman. Hindi po tayo perfecto, hindi po tayo magaling, marunong lamang ng konti. Okay, ayan, at sana nabigyan natin ng katugunan si Rolito Milan, si User, si Tobias Gamil at yung iba pa na may mga Glock. So kasi nga sa Glock, di kasakay ng kasa. Bagsak ng bagsak yan. Ang sabi nung isang namba sa akin, nakadesign daw talaga sa ganyan yung baril eh. Nakadesign nga sa ganyan yung baril eh. Kung hindi mo ingatan yan, subukan mo maghapon ka magaganyan kung tumagal yung baril mo. Okay? So, suggestion yan, hindi yan pamimilit. Kung hindi ninyo nagustuhan, okay lang. At kung kayo nayayabangan sa akin, pasensya na. Hindi to sa pagyayabang. Nagkataon lamang na na-experience natin. Thank you very much and God bless us all.